Nandito po tayo, unang-una, para magpasalamat sa Panginoon. And, nasabi nyo na sa katabi nyo, Happy Anniversary! Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Okay. Ayan. Ang title ng ating message is Empowered to Occupy. Okay? That is nasa Luke 19 verse 13. Ang next slide natin ay makikita po natin dyan na talagang dapat tayong magpasalamat sa ating Diyos dahil siya ay ating Diyos at siya ay isang matapat na Diyos. Palakpakan natin siya. He is our faithful God. Hallelujah! 37 years of God's faithfulness. Alam nyo, kwento ko lang sandali sa inyo yung Acts of the Holy Spirit. Akala natin na sa Bible hanggang Acts 21 lang, 25, no? At 26. Meron po, nagpapatuloy ang Acts, ang mga gawa ng banal na Espiritu. 37 years ago, pumili ang Diyos ng mga young people. Hallelujah! Ako po, si Ate Judith, si Ate Malu ay 26 years old pa lang noon nung kami ay nagsimula ng unang Sunday. At before that, 5 years po muna kami na dinisciple ng Panginoon. Kasama namin si Pastor Manny. Si Pastor Manny noon ay 24 at si Pastor Ruel ay 23. Okay? Pastor Ruel is our first full-time worker. Okay, at 23 at 23 nagpasya na agad siya. Okay? And ayun po, but before that first Sunday, meron po kaming 5 years na pagdi-disciple na ginawa ng Panginoon. Unang-una, yun pong si Pastor Jess Soriano, napakatindi po ng pagdidisipulo, pagtuturo sa amin. At pagkatapos noon, nawala po siya. At tamang-tama po ay ako naman po ay nasa office ministry, Republic Planters Bank, na-meet ko na po ang mga taga Jesus is Alive community. Meron po kaming, so nakakonect na po tayo noon sa GIA at nagpatuloy po ang ating pag-disciple. Okay? And, mga kapatid ko, praise God, no? From then, alam niyo, natutunan po talaga namin, sobrang disiplina sa amin, mag-aral ng salita ng Diyos, magpapuspos sa banal na Espiritu sa pananalangin, sa pagsamba. Alam niyo, naging bunga sa amin yan. Talagang naibigay namin, this is the work of God. Wala pong mamapuri sa amin. Kinikilala po namin ang banal na Espiritu ang kumikilos sa amin. Amen po. At from there, we occupied our family. We occupied our friends. Amen po ba? Si Pastor Manny, dinala ang kanyang mga kapatid. Nandyan si Kagawad, ay si Kapitan John na, no? Dinala niya ang buong pamilya niya. Okay, dinala ni Pastor Ruel ang kanyang buong pamilya. Nagkabit-kabit na po. Anong nangyari? Talagang ipinamalita ang mabuting balita, okay? Nagsimula po ang JGIA sa isang garahe, mga 20 to 30 lang po kaming mga kabataan noon, pero ako po noon ay buntis na kay Ruth Micah. And nagsimula kami sa harapan ng bahay na Kuya Boyong. And then after a year, pumunta na po kami sa Dos Boca. Mga 3 taon po kami doon at palaki ng palaki hanggang sa doon pumunta na po tayo doon sa may tapat ng Chubas Pavilion at tayo po ay halos 30 taon na nandun. Amen? And from there, nag-branch out na po ang JGIA, Noveleta, Stanza, San Antonio, Kawit. Hallelujah! Anong nangyari? Kilos po ng Panginoon. Totoong-totoong hindi po madali, pero talaga, thank you Lord, pinagtatagumpay tayo ng Panginoon. Amen? Naalala ko si Ate Mona Humayo yan ang nakuha niya ang sinep. Okay, nung nasa Dos Boca, Humayo doon ang nakuha si Gina. Okay, alam nyo, at ang aking kapatid na sinyeran ko, si Ramil,
Sinera niya ang kanyang kaibigan na si Rico at yon, dumating na si Anthony. Okay? Alam niyo, pasa-pasa. Amen. Napakahalaga po ng ating pagbabalita ng salita ng Diyos. You will never know kung anong mangyayari sa inyo. Okay, bata pa kami noon. 21, 26 ngayon. Umabot na kami ng senior. Hallelujah! At masaya pa rin po kami naglilingkod sa Panginoon. Umabot talaga si Pastor Will kasi senior lang niya noong last October. Amen! Hallelujah! Salamat sa katapatan ng Diyos. Ang Diyos po ang kumilos sa amin. Ang Diyos po ang kumikilos sa atin. Amen! Hallelujah! Mabuti siya, makapangyarihan siya. Hallelujah! Mapagpatawad, mapagbigay, kamangha-mangha, banal, naghihimala lahat ng pinaghimala ng Diyos. Pumalakpak! Yeah, napakaraming mahirap sa buhay natin na ginawa ng Diyos para sa atin dahil mahal na mahal tayo ng Panginoon. Hallelujah! So, 37 years na! Woo! Parang ang nagugutom na kayo, Ate Judith, no? Parang feeling natin nagugutom na sila. 37 years na! What's next? Okay, 37 years na tayo. Thank you, Lord. Pero ano pa? Ano pang susunod natin? May susunod pang kabanata para sa mga taga-JGA. Hindi lang tayo nandito para mag-celebrate, kundi pakinggan, hear, and obey ang charge ng ating Master na si Jesus. Alam niyo ba, nandito si Lord? Alam niyo ba, nandito si Lord? Ngayon, hindi lang siya nakikita. Amen ba? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Okay. Ang sinasabi sa atin ng Panginoon ay, let's occupy until Jesus comes. Next slide. Ano yan? It is a call. May panawagan ng Diyos. It is a call to build and expand God's kingdom. Hindi pwedeng tayo lang ngayon. Amen po ba? Next year, pwede bang mapuno natin yan? Wow, thank you Lord sa mga nananampalataya. Pwede ba natin mapuno yan? Ialaw natin ang kilos ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Di natin kaya yan kung tayo-tayo lang. Amen? May panawagan ng Diyos na i-build up, i-expand ang kingdom ng Panginoon with all the resources, kung anong meron ka, kung anong lakas meron ka, and with all the talents na meron ka, na ibinigay sa'yo ng Panginoon. Wala tayong pag-aari na galing sa atin. Lahat ng meron ka, galing sa Diyos. Hallelujah! Kaya gagamitin natin lahat yan para sa pagpapalawig pa ng kingdom ng Panginoon. Okay, naririnig natin to lagi kay Pastor Stephen. Pupunuin natin ang langit! Parang mga bata lang yung Nag-a-agree ba tayong lahat? Amen? Mga taga-tansa, talagang solid na solid sila sa likod. Amen ba? Pupunuin natin ang langit! Amen! Sabihin mo sa katabi mo, ikaw ay gagamitin ng Panginoon. Whether you like it or not, okay, whether you like it or not, mga kapatid ko, ang buhay natin ay gustong gamitin ng Panginoon para ang kanyang kaharian ay lumago pa ng lumago, ng lumago, ng lumago. Amen! Hallelujah! Occupy, it means mag-engage tayo sa business ng Panginoon. Amen!
Alam nyo, yung next slide natin, yung occupy in its military term, okay? Ano sinasabi dyan? It means control and possession of hostile territory that enables an invading nation to establish military government against an enemy. Ganoon katindi ang panawagan sa atin ng Panginoon to occupy. Paano gagawin? Talagang tayo ay manakop, sumakop, mang-impluwensya, at talagang papaghariin ang Diyos sa mga taong kakilala natin. Amen? Alam natin ang nangyayari sa Israel ngayon. Diba? Tinangka ng mga Hamas na i-occupy ang Israel. Pero ngayon, anong nangyayari? Ang Israel ang nag-occupy. Okay? Doon sa Palestine. Mga kapatid ko, ganyan po yung labanan ngayon in the Spirit. Yang katabi mo, praise God. Dati, hostage yan ng kaaway. Pero dahil na-sharean siya ng Word of God, pinalaya na siya at siya ay ligtas na. Sige nga, ganyan ba pumalakpak ang mga hostage na nakalaya? Mga kapatid, ako po nagbabantay, I'm watching yung nangyayari sa Israel. The very first batch na nakita ko yung hostage na napalaya, napaiyak ako. Talagang grabe, no? Makaalis ka doon sa teritoryo ng kaaway, na talagang binusabo sila, na talagang pinahirapan sila. Amen? At kapag naririnig natin, they are already in the land of Israel. Naku, nakakapahinga na tayo. Amen po ba? Mga kapatid ko, ganyan-ganyan po yung kalagayan natin. Mayroon tayong kaaway na hindi natin nakikita na nang aalipin sa atin. Amen po ba? So, mga kapatid, sabihin mo, let's occupy. Ibig sabihin, humayo tayo, let's go and bear fruit that remains. Amen. So, nakita ko pa rin, no? Ibig sabihin ng to occupy ay mag-go tayo at mag-burn ang fruit that remains. Alam niyo ang panalangin namin, sa pagbibilang natin, we are 750 yung mga naglista-lista. Okay? At from the main church, we are 400 ang nakalista. Sabi ko sa kanila, hindi lang natin isasama yan sa anniversary. Hanggang rapture! Lahat tayo! Amen po ba? Lahat tayo magre-remain. Hindi tayo mawawala sa Panginoon. Hallelujah! And so, to occupy is to go and make disciples. Katulad ng storya naming mga kabataan noong 1980s, nag-remain po kami sa tulong ng Panginoon. Nakipaglaban po sa tulong ng Panginoon. Hallelujah! At ngayon din po, sinasabi ng Panginoon sa atin, go and make disciples into all the world. Ano ba ibig sabihin ng into all the world? Diyan sa mundo mo. Saan ka ba? Kung saan ka inilagay ng Panginoon na meron kang influensya, your sphere of influence, yan ang mundo mo na pinapadala ka dyan ng Panginoon. Amen? To occupy, mga kapatid ko. At ngayon, very specific na sinasabi ng Diyos na pumunta tayo sa next slide, 7 mountains. Okay. Ang 7 mountains ay ang family, which is nandun tayong lahat. Amen po ba? Lahat ba tayo nasa pamilya? Yes. I-occupy natin ang family, ang religion, education, government, media, business, and arts and entertainment. Entertainment. Diyan tayo pinapupunta ng Panginoon at sabihin nyo, intentionally, sasadyain na natin. Mananadya na tayo. Amen po ba? Yan po yung sinasabi ng Panginoon.
nung sinasabi niyang occupy, sasadyain na natin talagang dalhin ang kaharian ng Diyos kung nasan ka. Nasa pamilya ka? Nasa eskwelahan ka? Nasa government offices ka? Saan pa? Nasa church ka? Media? Business? Lahat yan, paghaharian ng Diyos. Kapag ikaw ay sasadyain mo talaga na talagang magpagamit sa Panginoon. Amen. Sino po dito ang magsasay yes ngayon? Lord, gamitin mo ako dyan. O 3 lang nakita, ay 10 ay 20 ang kamay na magpapagamit. Thank you, Noveleta. Thank you, everyone. Hallelujah. Mga kapatid ko, isipin nyo kung tayong lahat magpapagamit sa Diyos. Isa, ililigtas natin. Isa lang muna. Tigigisa tayo. Doble na agad tayo. Amen? Let's occupy the family. Bakit sa pamilya? Alam nyo, pinakamahalagang mountain of influence ay ang pamilya mo at ang pamilya ko at ang pamilya ng mga kakilala natin. Family is the smallest unit, pinaka-importante dahil dito, ito yung pundasyon ng lahat ng tao pumupunta sa education, pumupunta sa government, pumupunta sa lahat. Amen po ba? Bakit kailangan nating i-occupy? Very specific po ako sa ating family. Apektado tayong lahat ng ating mga pamilya. Tama ba? Amen. Ang pamilya po ay sobrang in-invade ng kaaway. Ang dami pong problema ng mga pamilya. Maraming dysfunctional na family. Okay? Marami po ang naghihiwalay. Marami ang nagsasama ng walang kasal. Marami po ang naaabuso. Abnormal ang buhay sa pamilya. Merong nangyayaring rape. May mga pag-jealousy. No? Ang nagkakaroon mismo sa loob ng pamilya, mental problems. Okay? Maraming nade-depress. Ang daming naghihirap, mga kapatid. Ang daming nanggaling sa pamilya natin na addict ngayon. Amen? And naglalasing at kung ano-ano pang mga bisyo. Tama po ba? In-invade ng kaaway ang pinakamatindi at pinakaimportanteng pundasyon o mountain ng ating society. Kailangan natin mag-occupy. Amen po? Sabi mo sa katabi mo, occupy. Oo, medyo, syempre, pag military term, occupy. Ang lambot, occupy! Yes! Hallelujah! Paano natin i-occupy ang ating pamilya? Pinag-uusapan natin, pamilya natin, ha? Let's make God the center of our family. Amen. At ang original plan ng Panginoon sa pamilya natin ay home, haven of mercy and encouragement. Hallelujah. Mga kapatid ko, sasadyain natin na sa pamilya natin, maghahari ang Diyos. Kasi nandyan ka. Kasi nandyan ka. Kasi nandyan ka. Hallelujah. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Kaya, pauusuhin natin ang family altar. Family altar. Hallelujah. And we will fight for our family. Hindi tayo, we will not fight our family. We will fight for our family. No, ipaglalaban natin ang ating pamilya. Kailangan nilang maligtas. Amen. Hindi lang tayo lang. Mga kapatid, let's bring the gospel of Jesus Christ sa ating mga tahanan. Amen. Another mountain is the church. Eto tayo. Anong gagawin natin? Paano tayo mag-occupy? Ay mga kapatid ko,
inaasahan tayo na magkaroon ng impact sa ating community. Amen po? Kaya mahalaga na sa church, dito tayo nati-train. Dito tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Dito tayo nadidisipulo. Amen po? Napakahalaga ng church, kaya palakpakan natin ng Lord. Binigyan tayo ng JG. Sobrang blessing po ang church na ito sa ating lahat, sa akin. Amen? Dahil tinulungan po ako talagang magpatuloy sa aking journey sa Panginoon. Amen po. And then, sa education, paano tayo mag-occupy? Marami tayong teachers. Marami tayong estudyante. Paano kayo mag-occupy? Campus ministry. Mga kapatid ko, kaya kayo nandyan para iligtas ang napakaraming kabataan. Kasi ligtas ka na eh. Amen po ba? Hallelujah. Amen, amen. Praise God. Kaya, yan po ang gagawin natin this year. Amen po ba? Naririnig ba ako ng mga estudyante? Ng mga teacher? Magkakaroon na tayo ng campus ministry. Magkakaroon na tayo ng campus ministry. Hindi pa kumbinsido yung mga kabataan natin yung mga teacher. Magkakaroon na tayo ng campus ministry. We will occupy. Tutulungan tayo ng banal na Espiritu. Amen. At doon sa government, may nanalo sa ating kapitan, may nanalo sa ating SK chairwoman, may mga maraming nanalo sa ating kagawad. Bakit? Nilalagay kayo ng Diyos dyan para magkaroon ng righteousness. Amen ba? Pwede ba tumayo yung mga nanalo? Tumayo yung mga nanalo? Isa lang, dalawa, tatlo, sino ba? Tatlo? Si Kapitan, wala ba dito si Kapitan? John? Hallelujah. Maraming salamat sa inyo, may mga task po kayo. We will occupy! At yung mga business natin, mga negosyo na pinagkatiwala sa inyo ng Panginoon, pagpapalain kayo ng Diyos. Dahil kayo ay magiging kingdom financer. Woo! Parang yung iba ayaw. Kingdom financer! Magpapondo sa kingdom. Hallelujah! Praise God. Media, gagamitin natin ng media para marami po ang makakilala sa Panginoon. Alam nyo, ang isang nakakatuwa, through media, meron po tayong mga kapatiran na nagba-Bible study, nati-train through, na nasa Amerika. Hallelujah! Hallelujah! Mga kapatid, papalawakin pa po natin talaga ang ating media ministry. Sino dito ang nagti-TikTok? Ang TikTok natin para sa Panginoon lamang. Okay? Wala nang magti-TikTok ng katulad sa mundo. Okay, let's occupy! Kaya lang, paano ba natin talaga magagawa? Sigaw tayo ng sigaw no? Paano natin magagawa ang mag-occupy? Di natin kayang gawin yan kung hindi natin mauunawaan ano ang kung bakit ito ipinapagawa sa atin ng Panginoon. Bakit ba? Bakit itong pinapagawa sa atin ng Panginoon at sino ka ba talaga para mag-occupy? Amen? Tingnan natin si Jesus. Nung nandito siya sa earth, ano yung nag-occupy sa kanya? Ano yung pumupuno sa kanya? Ano yung doon siya busy? Next slide. Let's read. Okay? Pero before that, unang-unang occupied si Jesus sa prayer. Sabi niyo, prayer. Ayan. Talagang, yun po ang lagi nating makikita kay Jesus. Lagi siyang nagpipray. Amen? Devoted siya. At pangalawa, ito po, 1, 2, ready, go.
nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nangaral siya. Okay, 1, 2, ready, go. Ang mga bayan at nayon at nangaral siya sa mga sambahan ng mga Hudyo. Ipinahayag niya ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Next slide. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, naawa siya sa kanila dahil napakarami ng kanilang mga problema, pero wala man lang tumutulong sa kanila para silang mga tupang walang pastol. Next slide, verse 37. Kaya, verse 37, yun na ba? Kaya sinabi niya sa mga tagasunod niya, marami ang aanihin, pero kakaunti ang tagapag-ani. Kaya, idalangin niyo sa Panginoon na siyang may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga tagapag-ani. Alam niyo, ang nakita ko sa mga verses na yan, may nakita si Jesus. Sabi doon sa verse 36, nang makita ni Jesus. Ano kaya ang nakikita ni Jesus na maaaring hindi natin nakikita? Mga kapatid, Jesus has eyes that saw what other people didn't see. Ano yung nakita niya? Mga tupa na nangangailangan ng pastol. Mga tupa na naliligaw. Mga tupa na napapahamak. Mga tao na pagod. Amen po. Nakita ni Jesus ang pangangailangan. Nakita ni Jesus. Ang tanong, nakikita ba natin ang nakikita ng ating Panginoong Jesus? Mga tao ay nagkalat. Nangangailangan sila ng tulong. At Jesus was moved with compassion. Nahabag siya. Mga kapatid, not until na meron tayong ganyang klase ng eyes para sa mga tao, hindi natin makakayang mag-occupy. Amen? Kung tayo ay lagi lang nakatingin sa ating sarili, yes, salamat sa Lord, pinagpapala tayo, pinapalakas tayo, tinutulungan tayo, pinapagaling tayo, praise God! Paano naman sila? Kung hindi ka mag-share, kung hindi mo makikita din yung pangangailangan nila na nakikita ng ating Panginoong Jesus. Pag-pray natin, Lord, open my eyes. People need the Lord. Makita natin talaga, mga kapatid ko, hallelujah, umiiyak ang ating Panginoon. Okay, sa tuwing may nakikita siya ng mga tao, okay, paglabas ng bahay, nakangiti, parang walang problema, pero deep inside ay durog na durog. Because they have broken homes, because they have broken hearts, because they have broken marriages, because they have broken lives. Hindi natin makikita eh. Pero alam nyo, pag tinanong natin, pinanalangin natin, Lord, give me your heart, give me your eyes, alam nyo, makaka-occupy tayo. Makakapag-influensya tayo. Dahil ibibigay sa atin talaga ng Panginoon ang habag, ang compassion. Amen. Alam niyo po, alam ko lahat tayo may mga istorya, pero sobrang natatouch po kami. Ilan pang mga kabataan ang madudurog dahil nakita nila ang kanilang mga magulang nag-aaway. No, ang gagawin nila, makikipag-boyfriend. Isang taong nakipag-boyfriend tapos iniwan. Talagang sobrang durog na durog siya. Mabuti na lang nakarating siya sa church. Tinanong niya yung classmate niya. Tinanong no? Nakikita niya yung classmate niya kakaiba. Saan ka ba nagti-church? Nakarating dito si Chini. At masayang bata na siya ngayon. Hallelujah! 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 During this year, merong isang pamilya
limang anak. Alam nyo, nung natagpuan natin sila, may nag-invite, siguro pinsan, nag-invite sa church, di 7 tao sila. No? During that time, sobrang wala silang pag-asa, walang trabaho, pinapaalis na doon sa bahay, wala nang makain. Pero praise God, kumilos ang banal na Espiritu, may nag-follow up sa kanila. At dahil sa pagpa-follow up na yon, sila po ay natulungan, dinala sa cell group. Amen po? Natulungan sila po na magpanibagong simula. Hallelujah! Hallelujah! Talagang hindi po madali yun. Pero kumilos po ang Panginoon sa mga kapatiran sa cell group. Napakahalaga po ng cell group. Diyan po kayo matutulungan. Ngayon po, yung pamilyang yan, nagpapatuloy, may trabaho na yung lalaki, tama ba? Ikaw ba may trabaho na rin yung nanay? At yung 5 nilang anak nagpapatuloy na mag-aral at nakakapagbayad na sila ng renta. Hallelujah! 7 souls, mga kapatid, dahil may nagtiyaga na mag-follow up. Gusto nating pausuhin talaga po yung Operation Walang Kawala. Amen. Yang katabi mo, tingnan mo, hindi yan mawawala. Hindi yan mawawala sa Panginoon. Yan ay magre-remain at lalago sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise God. Ewan ko kung nandito si Nanay Josie, 84 years old. Siya po ay na-sharean ng Word of God. Grabe po, sinasabi niya, salamat sa Lord dahil meron siyang pag-asa. May nakita siyang pag-asa. At ngayon po, 2 pamilya ng kanyang mga anak ay may mga Bible study na tayo. Nagkaroon sila ng pag-asa. Mga kapatid, magpapagamit tayo. We will occupy. Uy, ang lakas ng boss ko dito React din naman dyan. Amen ba? Hallelujah! I'm so excited sa ginagawa ng banal na Espiritu. Ang nakakalungkot po ay meron pong ganitong mindset ang church. Anong mindset yan? Pupunta sa church once a week, makikinig ng mensahe, mabibless, ay nabless ako, tapos uuwi na lang. Tapos na ang church. Wrong mindset. Ito po ang ilagay natin sa ating mga isip. Ang tamang isip para sa church ay, katulad ngayon, ginagather ng Lord ang kanyang army. Sabihin mo sa katabi mo, army ka. Hindi yung BTS ang army, ha? Sino dito ang BTS army? Parang mas ano pa yon. Tayo ang army of God. Kaya tayo nag-gather sa church ay para tayo ay i-train. Ang gagaling ng mga sundalo ng Israel. 20 years old mga babae, ang gagaling nila. Lalo na ang mga sundalo ng Panginoon. Sinong naniniwala mas mahusay ang mga sundalo ng Panginoon? Mag-say Amen. We are church. God is gathering us. Tinitrain tayo. Maging house of prayer. Ano yung house of prayer? Bakit? Sabi yung katabi mo house of prayer yan. Kasi, di ba sabi ng Panginoon, my house shall be called a house of prayer. Di ba tayo ang tinitirhan ng Panginoon? Amen ba? We are the temple of God. Kaya kung tayo house of prayer, konting masanggit tayo, nagpipray tayo. Konting doon pumunta, nagpipray tayo. Mga kapatid, that's the church. Nagpipray. A house of prayer. Ang isang church, laging tumatanggap ng baptism ng Holy Spirit. Woo! Lagi sa cell group, sa devotion time, nagpapapuno sa Panginoon.
Amen. Sa ganitong gathering, hindi natin papalampasin na hindi tayo mapuspos ng Panginoon. Hallelujah! Because we are the church. Amen. We get fresh baptism of fire of the Holy Spirit and we get full of the Holy Spirit. Grabe po nung Sunday. Sobrang kinausap kami ng Lord sa main church. Grabe po. Lumakad sa Espiritu. Lumakad sa salita ng Diyos. Ang daming nakarealize, ay, carnal pala ako. Kristiyano pala ako sa laman. Pero hindi na ngayon. Woo! Magagawa na po natin ang lahat sa pamamagitan ng tulong ng banal na Espiritu. Okay, bakit gagawin sa atin yan? Kasi lalabas tayo. We will go out on the highways and the byways to set the captives free. Yung mga hostage. Yung hino-hostage kayo ng kaaway. Yung hindi pa po nakakakilala sa Panginoon. Next slide, Ephesians 4. Sinasabi po dyan, kaya pala may pastor, kaya pala may apostol, propeta. Ephesians 4, yan. Ginagawa yan ng Panginoon para tayo ay ihanda. Sabihin mo, ihanda. Ihanda sa paglilingkod. Woo! Thank you, Lord. At para lumago ka. Para maging matatag ka. Yan ang role ng church. Kaya ka may cell leader. Kaya ka may pastor. Amen po ba? Hallelujah! Ang bawat nananampalataya kay Jesus, dapat malaman niya na siya ay pumupunta sa church hindi para ma-entertain. Okay? Kundi para ma-equip. Maihanda. Woo! Para gawin ang pinapagawa sa iyo ng Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, may ipinapagawa ang Diyos sa iyo at sa akin. Alam niyo, maganda pong ginagawa niyo yan. Faith po yan. Faith. Sige nga po, sabihin niyo ulit sa isang katabi ninyo. Hallelujah. May ipinapagawa sa iyo ang Panginoon. May ipinapagawa din sa akin ang Panginoon. Amen. Change our mindset. Hindi na tayo passive consumer. Kundi tayo ay active worker. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Yan ang ating pinapagawa sa atin ng Lord. Active worker. Mga cell leaders, gusto ko kayong kausapin, mga pastor, mga core leaders, tatanungin tayo ng Panginoon ng ganito. In-equip mo ba ang aking katawan, the body of Christ, na maging house of prayer? In-equip mo ba ang aking katawan, ang church, para to win souls and make disciples? Tatanong sa atin ng Lord dyan. Kasi yan ang pinapagawa sa atin. At itatanong ng Panginoon, sinabihan mo ba sila na sila ay maging living sacrifice para sa Panginoon? Oops, pag sacrifice, hindi na tayo nag-amen, no? We are living sacrifice for Jesus. Pero sabi ng next slide natin, it's not by might nor by power, but by the Spirit of the living God. Magagawa natin. Nagagawa na ni Louie eh. Magagawa nating lahat. Salamat po, Banal na Espiritu. Paano tayo mapupuspos ang Holy Spirit? Walang ibang gagawin kundi ang quiet time. Pagbabasa ng Word of God. Pananalangin. Sa tuwing ginagawa natin yan, napupuspos tayo ng Banal na Espiritu. Amen po ba? Hallelujah! Kapag nagse-cell group, nakikipag-fellowship sa mga believers, kaya lahat ng mga taga-JGA dapat may cell group. Amen po ba?
At napupuspos tayo ng banal na Espiritu kapag nag-share tayo ng gospel. Meron ka na bang na-sharean? Ang saya. Sobrang saya. Mag-share tayong lahat. Amen? Okay. Kailangan natin na mapuspos ng banal na Espiritu. Ang ibig sabihin ng mapuspos ng banal na Espiritu, mapupuspos ka ng kanyang pag-ibig. Mapupuspos ka ng kanyang kapangyarihan. That's being filled with the Holy Spirit. Tandaan po natin, kung ang Diyos natin, hindi natin nakikita pero nararanasan. Ang ating kaaway, the spiritual forces of darkness, nandyan din yan. Hindi natin nakikita at kumikilos. Paano siya kumikilos? Siyempre, marami siyang pagkilos. Gusto niya lagi tayong discouraged. Gusto niya divided tayo, hindi tayo nagkakaisa. At dahil dyan, wa-effect tayo as a church. Ineffective. Kaya mga kapatid ko, sabi nga, when we are divided and discouraged, easy things becomes hard. Ang dali namang gawin, pero hirap na hirap tayo. Pero kapag tayo ay encouraged, kapag tayo ay nagkakaisa, ang mga mahihirap na bagay, ang daling gawin. Hallelujah! And so we need to pray na lahat tayo ma-encourage ng Lord. We need to pray na tayo ay ma-unite ng Panginoon sa pagmamahal. Sa pagmamahalan, sinabi yan sa Colossians 2, verse 1 to 3. Today, let's ask the Lord for His grace. Na tayo po ay maging united sa pagmamahalan at lahat tayo ay ma-encourage. Tanong mo sa katabi mo, na-encourage ka ba ngayon? Anong sagot? Anong sagot? Thank you, Lord. Si Lord yan, ang Holy Spirit. Kaya, mga kapatid ko, as we are gathered together today, amen, hilingin natin ito sa Lord. Diba? Si Lord nagbigay ng vision kay Ezekiel. Ano yung vision? Yung dry bones. Yung dry bones, hiningahan ng Panginoon. At anong nangyari? They come together and form a mighty army of God. Yan ang ginagawa ng Panginoon ngayon. Doon sa gusto. No, let the breath of God be upon you, be upon us, mga kapatid, para po tayo talaga ay patuloy na magamit ng Lord mightily. Kaya ang panalangin ni Pablo sa Pilipos, mag-increase pa yung love natin. Mag-increase sa atin ang pagmamahal ng Diyos. Let God's love increase in us. At yun ang magdulot sa atin na makita natin, ang galing pala ng kapatid na to. Kasi pag hindi tayo puspos ng pag-ibig, anong nakikita natin? Mga pintas, mga negative. Pero pag punong-puno tayo ng pagmamahal na galing sa Panginoon, nakikita natin ang galing pala ng kapatid na ito. Nai-encourage tayo. Yung kapatid mo, yung katabi mo, gifted yan, galing sa Panginoon. Merong magaling dyan sa Kanya. Amen. Amen. And so, church, that I pray, we will grow in love. We will grow in love to the point na, alam niyo yon, we will not allow offense. Hindi natin, na-offend tayo, but we will not allow the offenses na nakatira sa mga puso natin. Kasi pag may offense, nagkakaroon ng bitterness, hawa-hawa na tayo. Amen? Ayun, na-divide na tayo. Nagtagumpay ang ating kaaway. Amen po ba? Today, we are receiving fresh anointing. Sabihin nyo, fresh anointing. Next slide. Fresh anointing. Today is a new season. Tapos na ang 37 years. May bago ng season. Woo! Hallelujah! And it's a season of increase. Increase in love. Increase in growth. Increase in enlightenment. Ito yung nai-enjoy natin ngayon sa Panginoon.
mas naiintindihan natin ang Word of God. Alam nyo, nakaka-excite yung pala yung ibig sabihin ng Panginoon. There is an increase of enlightenment that comes from the Holy Spirit. Last, increase of new leaders. Increase of new leaders. Itong dadating na time, na year, i-develop ng Lord ang mga leader, mga bagong leader sa ating simbahan. Bakit? Kasi we will occupy. We will plant churches. Alam niyo ba, 5 church ang ibinibigay sa atin ng Panginoon? Year 2024 at year 2025, magkakaroon tayo ng church sa Naik. Magkakaroon tayo ng church sa General Trias. May mga small group na tayo dyan. Okay? Magkakaroon tayo ng, talagang hindi mapaawa si Ate Alo, pinupuntahan na nila ang Bacoor. Hallelujah! At baby ngayon, ang Kawit. Hallelujah! Praise God! And naglalagay na po ng pananampalataya ang Lord na magtayo tayo ng building sa Kawit. Church building. Amen. Kasi po, sobrang mahal naman ang mga rentahan doon. 40,000, 50,000. Hallelujah! Pero we are receiving faith from the Lord. Kaya ba ng Panginoon? Fresh anointing. Hallelujah! For this new season.